Hi, kumusta? Magandang araw sa inyong lahat. At sa videong ito, naisipan ko kasing ikwento sa inyo kung ano yung mga naranasan ko sa loob ng, hindi naman naranasan, yung mga ugali lang ng mga employers kasi maraming nagtatanong kung maganda ba magtrabaho sa Hong Kong, hindi ba maselan yung mga employers, o mabait ba ang mga Chinese, yung mga ganun. Yun naman talaga ang iniisip natin, di ba, na sana makatagpo tayo ng mabait na mga employers. Ganito yun. Mayroon na akong maikukumpara dahil mula nang dumating ako dito sa Hong Kong 2017 until now, nakatatlong employers na ako. Ang unang employers ko, naka 5 years ako sa kanila. Naging 5 years lang yun, o diba, ang tagal-tagal ko, diba? Ibig sabihin, mabait yung mga employers ko noon. At may nagtatanong kung, bakit hindi mo man lang or hindi ka nagtagal lalo sa kanila, 5 years lang. Nakakapanghinayang naman yung mga ganyan. Dahil nga, 5 years na ako sa kanila, kasi yung mga employers ko na yan, sila yung pinakaunang employer ko dito sa Hong Kong. Nag-migrate na sila sa Australia. Sayang talaga. Mabait talaga sila. Kaya ako tumagal sa kanila 5 years, diba? Wala akong problema kasi sa kanila. Ang alaga ko 4 years old. Nung dumating ako sa kanila, meron akong alaga aso. Tapos nagka-car wash pa ako. Hindi sila maselan sa pagkain na yun. Ang lalaki, siya ang nagtuturo sa akin kung paano magluto. Basta wala talaga akong problema sa kanila. Hindi naman perfect ang mga employers, pero dahil nga tumagal ako, ibig sabihin, mabait sila. So, sa pangalawa kong employer, dahil nga na-terminate or tinerminate ang aking kontrata doon sa una 5 years lang, so good reason yun dahil ang tawag nun is terminate due to relocation. Okay yun, walang question yun. At naghanap ako ng ibang employers, pero yung employer na yan, magkapatid lang din sila. Yung employer ko dati na babae at saka yung employer ko na lalaki ay magkapatid. Parang pinasa lang ako sa kapatid. So, yung mag-asawa na yan is wala pa silang anak dahil kakakasal lang nila. Kinuha nila ako para daw, in case na magkaanak sila, ako ang mag-aalaga. Yung parang ganun, guys. Parang pamilya ko na rin sila. So, ibig sabihin, hindi ako nahirapan maghanap ng employer. Wala ako masyadong trabaho kasi wala pa naman akong inalagaan. Ang problema ko lang dyan, pero natapos ko talaga ang kontrata ko dito at doon sa nakaraan kong employer. Na 2 years ako doon. Natapos ko ang aking kontrata, hindi na ako nag-renew. Nag-apply ako sa iba. Ang tanong ng mga employers na nag-interview sa akin, yung mga possible employers, bakit hindi ako nag-renew? Wala naman akong trabaho, wala yung mga employers ko kasi working couples naman sila. At saka, wala akong inaalagaan kahit na pag-aalaga ng mga hayop or mga aso o ano ba yan dyan, yung mga pet-pet nila. Wala talaga, guys. Naglilinis lang ako. Ang problema lang doon, na drain talagang aking utak dahil nga sa sobrang kuripot ang aking among babae, kunwari maselan masyado, ang dugyot naman sa katawan, yung mga ganun, guys. Doon, stress na stress talaga ako, pero pinilit ko talaga ang sarili ko na matapos ang kontrata dahil nga ayaw ko talaga magkaroon ng record na terminated or di kaya ako ang nag-break contract. Mahirap po kasi mahirap talaga maghanap ng employer kasi karamihan mga employers ang hinahanap talaga nila is finish contract ka. Yun ang kinakatakot ko. Kaya pinagtiisan ko rin kaya yun kasi ayaw ko talaga na mag-break contract or ma-terminate. Ang pangit pa ng ugali ng lalaki kasi nga sunod-sunuran siya sa gusto ng babae. Komplikado ang desisyon. Halimbawa, doon talaga ako nagka-problema sa luto. 300 Hong Kong dollars yung budget. Tapos, diyan nabibilhin ang bigas, samantalang ang bigas dito, ang mahal. Diyan na lahat-lahat, pati mga shampoo nila. Basta kailangan sa bahay, magdadasal na lang talaga ako na sana hindi sila naubusan kaagad ng bigas o mag-grocery man lang sila. Pero bihirang-bihira talaga mag-grocery, guys. Doon ako kukuha talaga ng budget sa loob ng isang linggo, 300 Hong Kong dollars. So, ang mahal, diba? Tapos, namimili pa sila ng iluluto or bibilihin ko, dapat organic. Grabe, ginisa talaga ang aking utak sa kakaisip mo kung paano. Yun, guys, doon talaga ako nahirapan yung pag-budget. Hindi lang sa pag-budget yung bunganga ng lalaki parang mas masahol pa sa babae. Ang dami-dami mga sinasabi. Ay, ayaw ko talaga kapag ang lalaki ay mabunganga. Diba? Tapos ang babae ko namang amo is kunwari mabait, pero lahat ng mga ayaw niya na mga corrections niya
hindi niya sinasabi sa akin directly. Dapat magsasabi siya sa akin kung ano, para mai-correct ko din ang sarili ko kung mali yung mga ginagawa ko, ayaw niya sa mga ginagawa ko. Hindi yung idediretso pa sa asawa niya. Tapos yung lalaki naman, hindi ako sanay na ang lalaki ang madaldal eh. Ang lalaki naman, siya na mag-ano sa akin, magdadaldal kahit ano-ano na yan. Yung naiinis talaga ako sa ganyang klase, yung parang plastic ba. Kaya guys, mahirap. Doon ako nahirapan talaga sa pangalawa kong employers. Grabe. Talagang natutorture yung utak ko kung paano maghanap ng mga paraan or diskarte para mairaos mo lang yung 300 Hong Kong dollars na yun. Hindi sila hindi sila nag-grocery. Doon talaga kukunin lahat-lahat. Alam nyo naman dito sa Hong Kong, bawat galaw ang mahal. Sa karni pa lang, kahit mag-sale pa yan, nasa 30 Hong Kong dollars. Tapos sa gulay naman, 20 Hong Kong dollars. Guys, grabe. Pero tiniis ko talaga yun na hanggang sa matapos ko ang aking kontrata. Ay, salamat. Nakagraduate na rin ako. So, hindi na ako nag-renew. At ito nang pinakalas ko na employer. Ang offer sa akin is 6,000 Hong Kong dollars ang aking sahod. Tapos 1,000 mahigit ang food allowance. Ayun, dahil nga nahirapan ako mag-budget doon sa sa pangalawa kong employer. Gipit na gipit talaga ako pagdating sa pagkain. Tapos parang ayaw ko nang kumain. Tapos yung mga budget ko, basta ang hirap mag-budget doon. Nung in-interview na ako at saka yun ang offer ni pangatlong employer ko ngayon, maganda ang pasahod. Tapos may food allowance na pinapangarap talaga ng karamihan na sana magkaroon sila ng food allowance dahil nga yung mga employers dito napakatipid pagdating sa pagkain. So, ginrab ko talaga yung opportunity kahit na wala akong experience sa pag-aalaga ng matanda. Ngayon, ang inalagaan ko is matanda. May dementia, tapos mabigat pa siya, 69 kilos, may ano pa siya, dahil nga sa na-stroke siya, kailangang alalayan ko talaga, ang bigat talaga niya. Dahil nga mataba siya, at hindi pa niya kayang tumayo mag-isa, lahat yun, yung energy ko is naubos na dahil sa kanya. So, wala akong problema dun dahil nakapag-adjust na naman ako. Pero, ang pinaka-problema ko ngayon, mabaitong mag-asawa, mabaitong amo kong babae at saka yung lalaki. Ang pinaka-problema ko lang talaga, itong anak nila, bastos. Grabe, sobrang bastos talaga. Hindi talaga siya yung nagkakatruma ako sa kanya dahil nga naninigaw, grabe. Hindi naman siya kid. Ang tawag nila kid pa yung anak nila kasi nasa 17 years old pa. Pero kung tingnan mo siya dahil nga malaking bulas siya, adult na. At kapag yan ay sumigaw sa'yo, hindi pa naman ako sanay na masigawan. Almost everyday naninigaw yan. Lahat mali sa'yo, lalo na yung magluto. Mali lahat sa kanya. Itatapon niya yan o ano, tapos basta natutruma ako pagdating sa sinisigawan ako. 1 month pa lang ako nagtrabaho dito sa kanila. Nag-decide na ako na mag-break contract. Hirap man, pero talagang, niready ko na ang aking break contract. Pagkatapos nun, sabi ko, sige, tiisin ko na lang ng tiisin. Malay mo, magbago pa dahil baguhan nga, mag-a-adjust pa ako. Hanggang sa umabot na ng 6 na buwan. Ganun pa rin ang ginagawa niya at saka nagka-trauma na talaga ako sa kanya. One time, binato niya sa akin kasi napilayan siya, meron siyang tungkod. Binato niya sa akin yung tungkod. Buti na lang hindi ako natamaan. Doon na talaga ako umiyak. Guys, hindi talaga napigilan ang aking sarili. Yung hinanda akong termination letter, yung 1 month notice ko, binigay ko talaga na umiiyak, binigay ko sa employer ko, mag-resign ako. So, 6 months pa lang ako sa kanila, doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na mag-resign sa kanila. So, bawat employer na maranasan mo dito sa Hong Kong, iba-iba ang mga ugali. Kaya, kahit sabihin man natin na lakasan mo ang loob mo, o tatagan natin dahil ganito talaga, mahirap mag-abroad, kailangan matatag ka, matapang ka sa pagharap sa hamon ng buhay. Pero yung ganyan na para kang wala ka na talagang silbi sa kanila, lalo na tong bata, yung lalaki kasi, takot na takot talaga ako yung sinisigawan ako. Yung nanginginig na talaga ako, nagka-trauma. Doon ko na sinabi lahat-lahat sa employer ko na babae na ayaw ko na talaga. Dahil hindi na ako masaya. Magkakaroon ako ng sakit dito, magkakaroon ako ng depression, baka mamaya magpakamatay na ako or what. Ayun, doon tumulo yung luha ni employer, nung babae kong employer. Sabi niya sa akin na pagbigyan ko daw muna sila kahit na isang chance na lang, kung hindi na magbago yung anak niya or hindi na talaga ako masaya, doon na nila ako
i-let go. So, ibig sabihin, hindi nila pinirmahan, hindi nila tinanggap ang aking termination letter, yung 1 month notice ko. Hindi talaga nakiusap. Naiyak yung employer kong babae. O di ba? Yung kumbaga kung iisipin, takot tayo na ma-terminate, takot tayo ma-on the spot, pero sa case ko, ang amo ko talagang babae ay umiyak, tapos nakiusap na wag ko na lang daw, wag ko munang ituloy ang aking pag-terminate dahil ako lang daw ang nakita nila na nag-alaga sa kanyang mama, yung grandma, yung alaga ko ngayon, na talagang nakikita nila na napapatawa ko ang mama nila, parang tinuring ko na mama talaga. Sabi ko kasi, nagtrabaho ako dito, hindi dahil sa magkaroon ako ng para sa salary na yan, na inoffer mo sa akin dahil malaki. Nagtrabaho ako, tinanggap ko yung trabaho at matatagalan ko pa yan dapat. Kasi, it's my passion, at saka, love ko ang ginagawa ko kahit na wala akong kasi inisip ko mama ko ang inalagaan ko kahit na nananakit siya kasi matanda nga, wala nga sa kumbaga sa ulyanin, yung isip niya isip bata siya kahit na 74 years old na, pero yung isip niya ay nasa 4 years old, so kailangan kong mag-adjust. Kaya yun, nakiusap sila na wag ko daw talaga muna silang iwanan. Tapos kung hindi na talaga ako masaya, saka na nila ako pabayaan. So until now, February, March, April, May, June, July, August, September, October. So 8 months na ako dito. Ayun. Okay naman. May kunting pagbabago, pero hindi talaga ako masaya. May balak talaga ako na aalis sa employer na to. Hindi naman kailangan na mataas ang sahod kung hindi ka naman masaya sa trabaho mo at hindi mo magampanan na maayos, hindi ka makafocus dahil nga halos natatakot ka na sa bawat galaw mo sisigawan ka. Kaya ito yung mga hirap na mararanasan natin, or hindi lang sa ako, depende yan kung ano yung maranasan ninyo. Pero ito na lang ang sasabihin ko, hanggat kakayanin, hanggat kaya pa, magstay kayo sa isang employer kasi mahirap nga talaga na mag-break contract ka or ma-terminate kasi mahirap maghanap ng employer. Pero kung hindi na talaga kaya, then go. Alis na kayo at wag kayong magtiis. Baka mamaya magkaroon tayo ng depression. Yun lang talaga ang iwasan natin. Sana may natutunan kayo o nalaman uli ninyo ang aking story dahil hindi ko naman naikwento sa inyo yan. Pero yung mga matagal na dito sa YouTube channel ko na nakaabang sa aking at alam na alam nila talaga kung ano yung mga naranasan ko sa mga employers ko. Ito, nakatatlong employer ako ngayon at yun na nga, still fighting kung tatagal ba ako dito o hindi. Thank you for watching. Bye!